Si Kore nga na anak ni Isar, na anak ni Kowat, na anak ni Levi, 10 ni Datan at ni Abiram, na mga anak ni Eliab, at Sihon na anak ni Pelet, na mga anak ni Ruben, ay nagsikuha ng mga tao. At sila'y tumindig sa harap ni Moises, na kasama ng ilang mga anak ni Israel, na 250 prinsipe sa kapisanan, na tinawag sa kapulungan na mga lalaking bantog. At sila'y nagpupulong laban kay Moises at laban kay Aaron. At sinabi nila sa kanila, "Kayo'y kumukuha ng malabi sa inyo. Dangang ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila, at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo'y magmamataas sa kapisanan ng Panginoon?" At nang marinig ni Moises, ay nagpatira pa. At sinalita niya kay Kore at sa kanyang buong pulutong na sinasabi, "Sa kinaumagahan ay ipakikilala ng Panginoon kung sino ang kanya, at kung sino ang banal, at kung sino ang palalapitin niya sa kanya. Sa makatwid bagay ang piliin ay siyang kanyang palalapitin sa kanya. Ito'y inyong gawin. Kumuha kayo ng mga suuban, si Kore at ang kanyang buong pulutong, at lagyan ninyo ng apoy, at patungan ninyo ng kamangyan bukas sa harap ng Panginoon. At mangyayari na ang tao na piliin ng Panginoon ay siyang banal. Kayo'y kumukuha ng malabi sa inyo, kayong mga anak ni Levi." At sinabi ni Moises kay Kore, "Dinggin ninyo ngayon, kayong mga anak ni Levi. Minumunting bagay pa ba ninyo na kayo'y ibinukod ng Diyos ng Israel sa kapisanan ng Israel upang ilapit niya kayo sa Kanya? Upang gawin ninyo ang paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon? At upang kayo'y tumayo sa harap ng kapisanan na mga siwa sa kanila? At inilapit ka niya 10 ng lahat ng iyong mga kapatid na mga anak ni Levi, at hangarin din naman ninyo ang pagkasaserdote. Kaya't ikaw at ang iyong buong pulutong ay napipisan laban sa Panginoon. At si Aaron, anungat siya'y inyong inupasala." At ipinatawag ni Moises si Datan at si Abiram na mga anak ni Eliab, at kanilang sinabi, "Hindi kami sasampa. Munting bagay pa ba na kami ay iyong pinasampa sa isang lupain na binubukala ng gatas at pulot, upang kami ay patayin sa ilang, kundi napapanginoon ka pa man din sa amin? Bukod dito'y hindi mo kami dinala sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot, ni binigyan mo kami ng manang bukid at mga ubasan. Dudukitin mo ba ang mga mata ng mga taong ito? Hindi kami sasampa." At si Moises ay nag-init na mainam. At sinabi sa Panginoon, "Huwag mong pagpitaganan ang kanilang handog. Ako'y hindi kumuha ng isang asno sa kanila, ni gumawa ng masama sa kanino man sa kanila." At sinabi ni Moises kay Kore, "Humarap ka at ang iyong buong kapisanan sa Panginoon, ikaw at sila at si Aaron bukas. At kumuha ang bawat isa ng kanyang suuban, at lagyan ninyo ng kamangyan, at dalhin ninyo sa harap ng Panginoon, na bawat isa'y magdala ng kanyang suuban, na 250 suuban. Ikaw naman at si Aaron, bawat isa sa inyo'y may kanyang suuban." At kinuha ng bawat isa ang kanyang suuban, at kanilang nilagyan ng apoy, at kanilang pinatungan ng kamangyan. At sila'y tumayo sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, na kasama ni Moises at ni Aaron. At pinisa ni Kore ang buong kapisanan laban sa kanila sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa buong kapisanan. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, "Humiwalay kayo sa gitna ng kapisanang ito, upang aking lipulin sila sa isang sandali." At sila'y nagpatira pa at nagsabi, "O Diyos, na Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman, sa pagkakasala ba ng isang tao ay magagalit ka sa buong kapisanan?" At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi,
Salitain mo sa kapisanan na iyong sabihin, lumayo kayo sa palibot ng tabernakulo ni Kore, ni Datan at ni Abiram. At si Moises ay tumayo at naparoon kay Datan at kay Abiram, at ang mga matanda sa Israel ay sumunod sa kanya. At sinalita ni Moises sa kapisanan na sinasabi, magsilayo kayo, isinasamo ko sa inyo sa mga tolda ng masasamang taong ito. At huwag kayong humipo ng anumang bagay nila, baka kayo'y mamatay sa lahat nilang kasalanan. Gayon sila nagsilayo sa tabernakulo ni Kore, ni Datan at ni Abiram sa lahat ng dako. At si Datan at si Abiram ay nagsilabas at nagsitayo sa pintuan ng kanilang mga tolda, at ang kanilang mga asawa, at ang kanilang mga anak, at ang kanilang bata. At sinabi ni Moises, dito ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawang ito, sapagkat hindi kinatha ng aking sariling pag-iisip. Kung ang mga taong ito ay mamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat ng tao, o kung sila'y dalawin ayon sa karaniwang pagdalaw sa lahat ng tao, ay hindi nga ako sinugo ng Panginoon. Ngunit, kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay, na anupat ibuka ng lupa ang kanyang bibig, at sila'y lamunin, 10 ng buong nauukol sa kanila, at sila'y ibabang mga buhay sa Siol, ay inyong ang mapagkikilala na minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon. At nangyari, na pagkatapos na masalita niya ang lahat ng salitang ito, na ang lupa na nasa ilalim nila ay bumuka. At ibinuka ng lupa ang kanyang bibig, at nilamon sila, at ang kanilang mga sambahayan, at ang lahat ng lalaki na nauukol kay Kore, at lahat ng kanilang pag-aari. Na anupat sila, at lahat ng nauukol sa kanila ay nababang buhay sa Siol, at sila'y pinagtikuman ng lupa, at sila'y nalipol sa gitna ng kapisanan. At ang buong Israel na nasa palibot nila ay tumakas sa hiyaw nila, sapagkat kanilang sinabi, baka pati tayo'y lamunin ng lupa. At apoy ang lumabas na mula sa Panginoon, at nilamon ang 250 lalaki na naghandog ng kamangyan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo kay Eleazar na anak ni Aaron na saserdote, na kanyang kunin ang mga suuban sa sunog, at magkalat ng apoy doon, sapagkat mga banal yaon. Pati ng mga suuban ng mga makasalanang ito, laban sa kanilang sariling buhay, at gawin mo sa kanilang mga lamin ng pinukpok na pinakapangtakip sa dambana, sapagkat kanilang inihandog sa harap ng Panginoon, kaya't mga banal, at magiging isang tanda sa mga anak ni Israel. At kinuha ni Eleazar na saserdote ang mga tansong suuban na inihandog ng mga nasunog, at kanilang pinukpok na ginawang pinakapangtakip sa dambana, upang maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel, upang sino mang ibang tao na hindi sa mga anak ni Aaron ay huwag lumapit na magsunog ng kamangyan sa harap ng Panginoon, upang huwag magaya kay Kore at sa kanyang mga kasama, gaya ng sinalita ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ni Moises. Datapwat sa kinabukasan, ay inupasala ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron, na sinasabi, inyong pinatay ang bayan ng Panginoon. At nangyari, nang magpipisan ang kapisanan laban kay Moises at laban kay Aaron, na sila'y tumingin sa dako ng tabernakulo ng kapisanan, at narito, tinakpa ng ulap, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw. At si Moises at si Aaron ay naparoon sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, lumayo kayo sa gitna ng kapisanang ito, upang aking lipulin sila sa isang sandali. At sila'y nagpatira pa. At sinabi ni Moises kay Aaron,
Kunin mo ang iyong suuban at lagyan mo ng apoy mula sa dambana at patungan ng kamangyan at dalhin mong madali sa kapisanan at itubos mo sa kanila sapagkat may galit na lumabas sa harap ng Panginoon. Ang salot ay nagpapasimula na. At kinuha ni Aaron gaya ng sinalita ni Moises at siya'y tumakbo sa gitna ng kapulungan. At narito, ang salot ay nagpasimula sa gitna ng bayan, at siya'y naglagay ng kamangyan at itinubo sa bayan. At siya'y tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay, at ang salot ay tumigil. Ang nangamatay nga sa salot ay 14,700, bukod pa yaong nangamatay dahil kay Kore. At si Aaron ay nagbalik kay Moises sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at ang salot ay tumigil.